Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Isa sa mga problema ng NBA ngayon na nais silang masolusyonan ay ang pagtanking o sadyang pagpapatalo ng mga team dahil bumabagsak ang interes ng mga manonood kapag sinasadya ng mga team na hindi palaruin ng kanilang mga star player upang mas lumakas ang tsansa na matalo. Ngayon nga ang mga teams kahit na hindi naman sila sobrang hina, kapag alam nilang wala na silang tsansa na magkampiyon pa ay automatic nang nagtatanking para sa mas mataas sa draft pick sa susunod na NBA draft. Nag-umpisa nga ito noon sa the process ng Philadelphia 76ers. Ginawa din ito ng ibang mga team. May mga pumalpak dahil mali nga ang pagkakadraft nila at naging bust sa mga players. Habang may iba naman na naging successful tulad na lamang ng OKC Thunder na nagkampiyon pa lamang. At may iba din naman na tulad ng San Antonio Spurs na mukhang doon na rin nga patungo. Ngayon nga ang Utah Jazz, Sacramento Kings, Washington Wizards at iba pa ay sinusubukan din itong gawin at hindi na nga ito nagugustuhan ng NBA Commissioner Adam Silver. Kaya naman nag-iisip sila ng solusyon upang maiwasan ito. Isa sa mga naiisip nilang paraan ay ang pagtanggal ng NBA draft at papasok na lamang ang mga rookies bilang mga free agents. Well, posibleng okay naman ito dahil at least nga mga players na magde-decide kung saan nila gustong maglaro at maiiwasan talaga ang pagtanking ng mga team. Ganun pa man ang problema nito ay kung masilaw ang mga top picks sa perks o mga bagay na makukuha nila sa labas ng basketball tulad ng mas madaming endorsement deals and pag-guest sa mga iba't ibang events kapag pumirma sila sa mga big market teams. Posibleng nga magkaroon ng hindi pagkakabalanse ng liga. Very likely na mas gugustuhin ng mga top prospects na maglaro sa mga big city tulad ng San Francisco, LA, New York, Houston at Dallas. Paano na lang nga yung mga small market team na tulad ng Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies, Indiana Pacers at iba pa. Bukod nga sa konti ang media exposure dito, ang mga syudad na ito ay hindi din kagandahan kaya naman kung ikaw nga isang player, bakit mo naman gugustuhin na mapunta dito kung pwede kang pumirma sa mga team na tulad ng New York Knicks o Los Angeles Lakers na magbibigay sa iyo ng exposure, na magpapaangat ng iyong mga followers, na magbibigay ng mas madaming opportunities tulad ng endorsement deals and TV appearances. Posibleng maging dahilan pa nga ito ng hindi pagiging balanse ng liga at pagiging predictable ng NBA tulad ng isang liga dyan sa atin sa Pilipinas na kahit hindi pa nga nag-uumpisa ang season ay tila ba mahuhulaan mo na nga kung sino ang makakapasok sa Final Four at makikita sa finals. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang dapat na gawing solusyon ng NBA sa mga sadyang pagpapatalo ng mga team para sa mas mataas na draft pick? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.